96.9% sa ating mga viewers ay hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Disclaimer: this channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purposes. So what's up guys? So welcome back po sa panibago nating videos, and for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng PayPal account na hindi nahu-hold yung pera natin. So as you can see dito guys, meron tayong PayPal balance na 72.58 pesos. So meron pa tayong set up your account. So ibig sabihin yan, kagagawa lang po natin ng account. So complete account setup, step 1 to 5. So kahit hindi na po natin kumpletuhin yung step 5, importante yung step 1 to 4 lang po guys. So ayan, so sundan nyo po yung video natin guys kung paano yung tips natin para hindi ma-hold yung pera natin at hindi na siya umabot ng 21 days. So napakatagal nun guys. So dito meron tayong PayPal balance na 72.58 pesos. So diretso agad sa PayPal balance natin, hindi po siya na-hold. So pipindutin natin yung payment receive natin sa ating activities, then click natin yung details. So dito sa baba. So nag-send po tayo ng worth 100 pesos. So international po yung PayPal account na ginamit natin, and Pilipinas din po yung ano natin na nag-send. So dito may fee na minus 50 yen. So yan po yung fee. So ibig sabihin yan guys, goods and services po yung sinend natin na payment. So hindi po for friends and family. Kasi automatic naman po pag for friends and family, hindi po yan mahu-hold. So kapag gumawa tayo ng account, bagong account sa PayPal, nakapag-receive tayo ng goods and services na payment, so automatic po yan mag-hold. So dito is hindi po naka-hold sa atin kasi guys, ang ginawa po natin is first, after nyo po gumawa ng PayPal account, mag-send muna kayo ng at least 100 pesos sa inyong another PayPal account. So makikita nyo dito na kaju-join lang po natin this December 2023. So walang nakalagay na month, pero 2023 po yung account natin. So ibig sabihin kagagawa lang, and then wala pa po siyang activities. And makikita nyo dito sa ating home na isa lang po yung na-receive natin na payment, and ito po yung worth 100 pesos at 72.58 na lang po yung dumating kasi meron po siyang fee. So yan po yung unang perang isi-send natin. So wag niyo po munang lakihan para hindi kayo ma-hold. So 100 pesos. Again guys, 100 pesos, and then meron po siyang fee kasi goods and services po yung pinili natin. And then yung set up your account natin guys, ang pinaka-importante, app downloaded, profile picture added, at saka yung card added, at saka email confirm. So kahit yan lang po yung i-check natin guys. So kapag na-receive na po yung pera na worth 100 pesos, saka po natin i-link yung card natin. So any credit card or debit card yung ilalagay natin dito guys. So wag po yung bank account or bank card kasi hindi po siya na verified agad. So meron tayong tutorial niyan guys kung paano kumuha ng libreng virtual card or debit card or credit card ng madali. So may tutorial tayo niyan guys. So ibibigay ko yung link sa ating description. So kung may katanungan kayo sa ating video guys, pwede kayong mag-PM sa atin, and then i-guide ko kayo. So yan po guys. Dito sa ating activities, makikita nyo naman na isa lang po yung nag-send sa atin ng payment. So kung meron kayong mga kaibigan na meron ding PayPal account, sabihin niyo po sa kanila na magpa-send kayo ng at least 100 pesos, at yung reason po noon is
goods and services. Wag po yung for friends and family. So automatic po 'yan, maho-hold po 'yan kapag bagong account. So makikita niyo naman dito sa atin, sa ating activity, i-click lang po yung details natin. So isang beses lang po talaga tayo nasendan ng payment. So kunyari may kaibigan kayong may isang PayPal account and meron siyang balance, so sabihin niyo po sa kanya na mag-send ng at least ₱100. Huwag niyo po taasan bigla na like for example ₱500. So bawal po 'yun. Kailangan ₱100 below, 'yun po yung ise-send natin as goods and services. So ibig sabihin 'pag goods and services, mayroon po siyang fee. So may fee po dito sa PayPal kapag Philippines to Philippines goods and services. So for friends and family wala po yang bayad. So ito lang po yung tips natin para tuloy-tuloy po yung pagtanggap ng pera dito sa ating PayPal account na kahit kagagawa lamang. So as you can see, meron tayong ₱72.58. So kapag nasendan na kayo ng pera, saka niyo po lagyan ng credit card at saka debit card. So yun po yung pinakaimportante guys, huwag niyo po kalimutan yan. So kung wala kayo, mag-download kayo ng GCash app and then punta kayo sa GSave. So mag-apply kayo dun guys. So pinaka-recommend ko na bank or credit or debit card ay yung Uno Bank at saka yung CIMB. So yun po yung kailangan natin guys at makuha natin yun. So after nyo po yun makuha, i-link nyo po dito para matanggal po yung hold natin at hindi na po siya umabot ng 21 days. So napakatagal ng 21 days guys. So kailangan i-link natin yung credit or debit card natin. So ayan, nag-send na po tayo ng pera natin. So umabot na siya ng ₱1,332. So nasa PayPal balance na po siya. So sunod-sunod yan guys, hindi na po yan maho-hold. And normal lang din po na sa bagong account, mag-red flag po 'yan at magsa-submit tayo ng ating valid ID. And then after that, mawawala na po yung red flag natin. Ayan po nakalagay, upload a photo ID. So ganun lang guys kung paano natin lagyan yung pera natin na hindi maho-hold.